Diyos ko, nagkakamali na ako. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito na po ang huli nating free lecture, mga kapatid. At itatakel po natin dito yung mga dapat mong malaman bago mag-exam. Ano yung composition ng exam, sample ng question ng exam, ilang items ng exam, ilan ang kailangan mo para pumasa. Yan ang lahat ng pag-aaralan natin ngayong tanghali. O hindi na yan gabi hindi na yan hapon. Pero kapatid, bago tayo magsimula, samahan mo muna ako sa panalangin na ito. Panginoon ko, maraming salamat po. Salamat dahil hindi po kayo nagsawa na kami ay samahan, biyayaan, at gabayan. Panginoon ko, sa mga susunod na araw, 6 na araw na lang po, ay tatahakin ng libo-libong mga estudyante ko ang NAPOLCOM exam. Isa sa pinaka kailangan nilang susi para makamtan ang kanilang pangarap. Panginoon ko, ibigay niyo po sa kanila, iparamdam niyo po sa kanila ang milagro na ginawa niyo sa buhay ko. Lord, samahan niyo po sila sa araw ng exam. Ama, naniniwala po kami na walang imposible basta sa'yo. Magsisimula na po kami. Amen. Mga kapatid, magandang tanghali muli sa inyong lahat. This is your one and only Sir PT for our last re-review. Now, kapatid, ito na yung huli. Kung ikaw hindi pa nag-aaral, Diyos me, anong ginagawa mo sa buhay mo? Sabi ko sa iyo, tigilan mo na ang paglululo. Ano bang ginagawa mo? Now, kapatid, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Sir PT. Ako po ay currently top 1 ng NAPOLCOM 2023, top 1 ng top 3 ng NAPOLCOM 2022, top 1 ng Penology Officer Exam, top 5 ng Criminology Licensure Exam, and top 6 ng Fire Officer Exam. Ako rin po pala ay may rating na 91.41% sa Civil Service Professional Exam. So, pinakilala ko lang yung sarili ko para malaman mo na kung anong tinuturo ko, yun ang lumalabas sa exam. Halata naman na siguro, no? Hamanap ka ng kasing ganyan kadaming top sa Pilipinas. Sorry, ang yabang ko. Sorry. Forward, kapatid. Now, mag-exam ka. Hindi mo alam ilang items. Kapatid, ang exam ay may 150 items. 3 oras ito. Pero, dapat maaga kang dumating sa araw na yun. Pag late ka, hindi ka makakapasok sa gate. Uunahan na kita. Marami nang umiyak. Bakit? Ay, nako, kapatid na late. So, wag ka magpapalate. As good as 4 or 5 a.m., bumiyahe ka na. Kasi pag nandoon ka na, iba yung peace of mind pag nakaupo ka, nag-aabang ka na lang na mag-exam. Okay? Now, kapatid, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking problema ng lahat ng nag-take ng NAPOLCOM exam. Ito yung paulit-ulit nilang sinasabi kung bakit sila hindi nakakapasa. O, wag mo na silang gayahin, ha? Ano yung problema? Ito. Ang tawag natin doon ay TIME. Sorry, Dailin Salik, hindi mo na ako magsha-shoutout ngayon, pero ikaw ay taga-bukid doon. Hindi mo na ako masyadong mag-shoutout. Focus muna tayo sa review. Okay? So, ito ang pinakamalaking problema, kapatid. Time. Ang sakit. Sir, kinulang ako sa time. Hindi ko alam paano i-manage. Sir, hindi ko alam yung gagawin ko. Sir, kulang, sayang, ang dali sana, pero kulang talaga sa time. Now, kapatid, kung titignan mo, 150 items ang exam, 180 minutes ang binigay sa'yo. Bakit 180 minutes? Kasi 3 oras ang exam. I-divide mo ang 180 ng 150, makukuha mo dyan ay around 1.1. Meaning, per question, meron ka lang 1 minuto. Kulang-kulang 1.1 minute or 1 minute and 6 seconds per question. Tangina. Ganun lang pala dapat kabilis magsagot. 1 minuto lang pala ang meron ako. Kapatid, tutulungan kitang isolve at solusyonan ang problema sa time. Mula sa 423 na nakikinig ngayon, mga kapatid, step 1. Apply mo tong favorite ko. Ang tawag ko rito ay STAR method. Sir, ano yan? Pagdating ng araw ng exam, may 2 ibibigay sa'yo. Isang answer sheet at isang test booklet. Yung answer sheet, siguraduhin mo
na huwag madudumihan. Now, yung test booklet, kapatid, pwede kang magsagot dyan at pwede kang mag-solve. Now, yung test booklet, nandyan na yan, di ba? Binuklat mo ngayon. Kapatid, number 1, ang dali. Nasagutan mo. Number 2, easy. Number 3, oh my God, madali. Putang ina, pagdating. Number 4, hindi mo alam ang sagot. Ang ginawa mo, nagkamot ka muna ng ulo mo. Tapos yung gilit ng betlog mo, sabi mo, tangin, ano kaya itong hayop na to? Kamot kang ganon. Ngayon, hindi mo masagutan. Ang ginawa mo, ang normal na tao, hindi nakarinig ng turo ni Sir PT, ang gagawin, mag-overthink sa question na yun. Tatagalan niya. Tatagal siya ng 5 minutes, 10 minutes. Tatanungin niya yung sarili niya, ano kaya sagot dito? Ano kaya sagot dito? Nababaliw na isang tanong pa lang. Kapatid, bibigyan kita ng solusyon. Kapag hindi mo alam ang sagot sa tanong, lagyan mo lang ng star. Hindi mo talaga alam eh. Huwag mo nang sayangin yung oras mo. Bakit? Down the line, makinig ka. May mga tanong doon na madadali. Yon ang priority mo. Masagutan lahat ng madali. Okay? Now, tapos ka na. Umabot ka na ng 150. Pero putong ina, Sir, ang dami kong star, ang dami kong hindi alam. 50 ang star ko, sir. Ano gagawin ko dyan sa mga yan, sir? Let's say 100 na yung sure ball ka. 100 yung easy questions na sagutan mo lahat. Meron ka ng 100 points. 50, hindi mo alam. Sige, 50. Tuturuan kita ngayon ng pangalawang strategy ko. Ang tawag ko dito, number 2, ay ACE method. Sir, ano ba yan? Simple lang. Kadalasan sa choices, kapatid, may 4, 5, o let's say 4 muna. Kapag nanghula ka, meron ka lang 25% chance na tumama. Pag nanghula. Ngayon, inanalyze mo yung question, binasa mo ng mabuti, napansin mo yung isang choices. Tangina, parang ang layo naman itong sagot na to. Ang ginawa mo, di ba, inanalyze mo yung question, kinompare mo yung choices, kaya nga ACE method eh. Analyze, compare, exclude. Inanalyze mo yung question, kinompare mo yung choices, napansin mo yung isa. Bonak, napansin mo ang layo. Ngayon, tinanggal mo yun, ineliminate mo yung isang choice. Ngayon, pag nanghula ka, meron ka ng 33% chance na tumama. Aba, 33% na. Pero kulang pa din. Parang ang hirap pa din manghula ng ganyan. Ngayon, ang ginawa mo, inanalyze mo uli yung question. Kinumpare mo uli yung sagot. At, ineliminate mo, nakita mo, puta kapatid, si letter B, ang layo. Ngayon, ang mangyayari dyan, may matitirang 2. Kapag 2 na ang natira, 50%, titigan mong mabuti. Titigan mo. May kikinang dyan, kapatid. Yung kuminang sa huli 2 choices, yun ang isasagot mo. Tingnan mo mabuti di ba? 2 na lang yung choices. Pag may kuminang-kinang na dyan, yun yung shadean mo. Okay? At least 50-50. Tingnan mo 50% kanina hindi mo nasagutan. 50 items. I-multiply mo sa 50% na probability. Ibig sabihin, may 25 na answer kang pasok sa hula mo. Magkano ng score mo, kapatid? 100 ang sure ball, 25 ang hula, 125. Pasado ba yan? Pasado. 105 items ang kailangan mo para pumasa. Pasok na pasok ka. Di ba? Now, ito pa. Hindi nyo ginagawa to. Karamihan sa inyo, medyo may katamaran ng konti. Nag-post ako sa Facebook page ko, yung PT Mentoring and Review. Sabi ko, gamitin nyo yung answer sheet. Di ba may answer sheet akong binigay? Kasi kapatid, yung mga first timers sa inyo, hindi pa maragap mag-shade. Alam mo yung nagdadalawang isip sila paano yung tamang shade. So, ang ginagawa nila, hindi sila sanay. Pagdating ng araw ng exam, di ba, mag-shade silang ganyan. Ang bagal nila mag-shade. Isipin mo, 1 minute lang meron ka sa question. 10 segundo ka nag-shade. Puta kapatid, ubos yung oras mo. Sa 150 items, na 10 segundo ka nag-shade, 1,500 seconds yun. Ubos ang oras mo. Now, i-download mo yung answer sheet, mag-practice ka ng tamang shading para pagdating sa taraw ng exam, marunong ka, mabilis na shading.
O, paano daw mag-shade? Ang technique ko sa shading, ganyan. Pag ganyan ko, tapos gaganyanin ko yan. O, tapos ganyan. Kapatid, hindi mo kailangan ng practicein mo lang. Practicein mo lang, okay? With that said, yan po ang solusyon sa problem of time. 1, STAR method. 2, answer sheet. And 3, 3 yung ACE method. Okay, kapatid, mag-practice ka. Forward tayo. Now, sa mga first-timer, hindi nyo to kilala. Ito po ang lumalabas sa exam. Yung mga retaker, alam na nila to. 30 items po ay general information. Now, kapatid, nako, ako na nagsasabi sa'yo, huwag mong istresin ang sarili mo sa pagkakabisado ng batas. Bakit? Ang lumalabas po dyan madalas ay 10 items lang. Ano yung 10 items na yan? Philippine Constitution, PNP Law and History, CJS, at ano pa? Nasa gilid ng aking brain, Philippine Law and History. So, ayan. Ang pinakamadami dyan sa general info, makinig kang mabuti, ang pinakamadami dyan ay social awareness and value judgment. 20 items yan. Ang sabi ng iba, reading comprehension daw ito, hindi. Yan po ay pag-check ng pag-uugali mo. Yung social awareness and value judgment, 20 items yan. Anong example niyan, sir? May magkukwento dyan na storya. Kailangan mo lang tandaan, kapatid, tanggalin mo yung civilian mindset at dapat ikaw ay mabuting tao. Pagdating ng araw ng exam, yung sinabi ko na to, hindi mo makakalimutan. 20 items yan. Gagawa niya ng kwento. Si Aris, Manuel, si Nardo, si Carla, si Pearl. Marami nang binigay na kwento ang Napolcom dyan, 20 items. Ang pinaka-tip na ibibigay ko sa iyo is maging mabuti kang tao. Okay? Now, verbal reasoning. Anong kailangan mong practicein dito? Bibigyan na kita antonyms, synonyms. Lalabas yan, tag 5. Ano pang lalabas dyan? Paragraph organization, 5 items. Ang kwento sa akin ng mga estudyante ko at ako mismo nag-take. Ang lumabas dito, ikaw kunyari retaker ka. Alin? Yung manong umatras ng sasakyan. Tapos naatrasan niya yung tindero. Tapos minura niya yung tindero, sasaktan niya yung tindero, sinaksak siya ng tindero. Yun ang tamang sequence doon. Sa mga retaker dyan, alam niyo yung sinasabi ko. Yun yung sequence sa paragraph organization nitong nakaraan. Now, may lalabas dyan, 2 paragraph reading comprehension. Kung saan may 2 kwento dyan na may tag 5 tanong. 2 kwento yun. Ang gagawin mo doon, kapatid, punta ka muna sa tanong. Huwag mo munang basahin yung paragraph. Punta ka sa tanong. Pag nabasa mo yung tanong sa reading comprehension, saka mo hanapin. Bakit? Ang normal na tao, ano mo gagawin? Babasahin nila yung paragraph, pupunta sa mga tanong, and then babalik sa paragraph para hanapin yung sagot. Sayang ang oras. Isipin mo, binasa mo yung paragraph 30 seconds. Tapos babalik ka sa tanong. Tapos babalik ulit sa paragraph. 1 minuto na. Diba? Sayang oras. Now, anong technique? Basahin mo muna yung question doon sa reading comprehension bago mo basahin yung paragraph. Para alam mo na kung ano yung hahanapin mong sagot. Okay? Tandaan mo, kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Now, lalabas din dyan, error selection, 5 items kung saan dapat marunong ka ng alin, subject-verb agreement. At nalalabas din dyan, kapatid, yung fill in the blanks. Now, quantitative reasoning, 30 items lang to. 10 items dito, asahan mo na numerical sequencing. Bibigyan kita ng sample mamaya. At yung remaining 20 items is problem solving. Mamaya ulit, meron tayong sample. At ito na, tandaan mo, pag nag-take ka ng Napolcom exam, ito ang pinaka-importante, ang logical reasoning. Kapatid, maraming binabaliwala to. Pero, isipin mo, ang logical reasoning, wala kang kakabisaduhing grammar, wala kang kakabisaduhing formula sa math, wala kang kakabisaduhing batas. Anong kailangan mo rito? Critical thinking, common sense. Kung wala kang critical thinking, wala kang common sense, mahihirapan ka. Hindi ka naman siguro bobo, di ba? So kapatid, itong logical reasoning, lagi kong ina-advise, ito ang una mong sagutan. Ha? Paano yun, sir? Nasa dulo lagi yan ng test paper. Yan ang ina-advise kong dulo. Bakit? Ito po ang pinakamadaling part ng exam kung nag-aral ka. Now,
Forward tayo. Kapatid, testingin natin. Ano ba yung mga sample ng mga question na lumabas sa exam? Sa current events, isa sa madalas na lumalabas, sino ang hepe ng Philippine National Police? Sagutan mo. Bigyan kita 5 segundo. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mga kapatid, magandang sagot. Hindi na po si Benjamin Acorda Jr. Siya po yung before. Ang ating bagong hepe ng pang-buong bansa na PNP ay walang iba kundi si Sir Romel Francisco Di Marbil. Okay? Forward tayo kapatid. Take note, dapat kilala mo yung alin. Sulat mo to ha. Kilala mo ang hepe ng PNP. Kilala mo ang sekretary ng DILG. Kilala mo ang Senate President. Kilala mo ang Speaker ng House of Representatives and syempre yung ating Vice and President. Please take note of that. Okay? Now, may nagtanong, Sir, pag ex officio, Diyos may, isang Google mo lang yan para sasagot mo, pero sasagutin kita. Kapatid, ang ex officio chairman ng NAPOLCOM ay walang iba kundi ang secretary ng DILG. Walang iba kundi ang secretary ng DILG. O tatanungin kita ngayon, sino ang secretary ng DILG ngayon? Sagot, kapatid, sino makakasagot sa akin? Walang iba kung hindi, sino? Yung dating alin? Kilala siya bilang magaling magsuspende pag may bagyo. Okay, very good. Si Mr. Remulla. Now, forward tayo. Kapatid, lumabas ng mga nakaraang exam ay ang kapangyarihan ng isang bansa. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ang isang bansa kagaya ng Pilipinas ay may 3 kapangyarihan. Unang kapangyarihan, alin? Kunin ang iyong kalayaan at ari-arian para mapanatili na payapa ang loob ng bansa. Yun po ay police power. Pangalawang kapangyarihan ng isang bansa ay singilin ang mga mamamayan nito para may magamit na pondo ang gobyerno. Yan po ay power of taxation. Pangatlong kapangyarihan, alin? Kunin yung private property mo at gamitin pampubliko at dapat may sapat na kabayaran. Ang tawag doon ay just compensation. Yun po ay power of eminent domain. Itong 3 kapangyarihan na ito, kapatid, ay hindi mo matatanggal sa isang bansa. Anong example niyan, sir? Bigyan kita example. Kapatid, may bahay kayo, pero may ginagawang road widening. Nasagasaan ng bahay nyo, hindi naman literal, ng plano na pagpapalawak ng kalsada. Ang mangyayari dyan, babayaran kayo ng sapat ng gobyerno para makagawa sila at maging straight yung kalsada. Basta for public use at ang makikinabang ay taong bayan, pwedeng kunin ng gobyerno ang ari-arian mo. Yun po ang power of eminent domain. Okay? Yung power of taxation, again, sisingilin ng taong bayan para may pondo. Police power, kukulong ka, kukunin kalayaan mo, or kukunin yung property mo. Depende kung anong ginawa mong masama. Now, kapatid, lumabas na itong nakaraang NAPOLCOM exam. Again, ito raw po ang simbolo ng pagiging bilis, maangas, malakas, matapang at immortalidad. Aba, ang sagot ng iba lapu-lapu, wrong. Ang sagot ng iba PNP Shield, wrong. Kapatid, ang tamang sagot, walang iba. Take note, pag nakita mo yung word na swiftness, ferocity, wala kang ibang isasagot kundi Philippine monkey eating eagle. Pero, sir, ano ba yung iba na yan? Paliwanag ko pa din, syempre. Kapag sinabing 8 rays of the sun, ito po yung unang 8 probinsya na nag-aklas laban sa mga Espanyol. Now, kapag naman si Lapu-Lapu, ang keyword mo dyan ay bravery. Bravery. Pag sinabi doon, it is the symbol of bravery of the Philippine National Police. Lapu-Lapu. Now, pag may nakita kang keyword na alin, protection. Protection of Filipino people ang isasagot mo, PNP Shield. At pag sinabi naman, it represents the Luzon, Visayas, Mindanao, edi yung stars. Okay? Kapatid, so yan yung mga sample question na
makikita mo sa general information part ng exam. Forward tayo. Verbal reasoning. Now, isa sa mga makakasalubong mo, pakisagutan, synonyms at antonyms. Ito na yon. Tuturuan kita ng medyo malupit na technique. Dali, sagutan mo. Piliin mo ang salita, take note, opposite, may nagkamali na agad sa inyo, hindi kayo nagbabasa ng instruction. Puro kayo number 1. Hindi kayo nagbabasa, kaya kayo nagkakamali. Sagot ng sagot, tira ng tira. Now, basahin mo ang instruction. Madami pong nagkakamali dito sa actual na exam dahil hindi binasa ang instruction. Sabi opposite, sinagot mo synonym. Diyos me. Now, ang sabi, yung akusado raw ay nagsalita in quavering tones habang ini-interrogate. Now, kapatid, hindi mo alam yung quavering. Sabihin natin hindi mo alam. Ano technique, sir, para masagutan yan? Analyze the sentence. Akusado, meaning may ginawang mali. Ngayon, ini-interroga, alam mo, tinatanong. So ano, ilagay mo yung sarili mo. Ikaw, may ginawa kang mali, tinatanong ka ngayon. So ano yung most likely na ginagawa mo? Sir, hindi po ako. Hindi ko po pinasok yung titi ko doon. Sir, hindi po talaga ako. Nanginginig. Diba? So anong kabaliktaran ng nanginginig? Kasi sabi nga daw, opposite. Diba? Anong kabaliktaran? Kung nanginginig ang quavering, ito ay trembling, ang sagot, kabaliktaran ng quavering is firm. Diretso lang. Hindi nanginginig. Yun ang tamang sagot. Okay? Forward tayo. Now, sagutan mo. Libigyan ka ng 5 segundo, kapatid. 5. 5 segundo lang. 4. 3. 2. And 1. Hindi mo alam ang word na proficient. Okay lang yan. Tuturuan pa rin kita ng technique. Siya ay na-recruit dahil siya ay proficient in the use of computer. Basahin mo, i-analyze mo yung sentence. Kahit hindi mo alam yung proficient, makukuha mo to eh. Na-recruit siya sa paggamit ng computer. Isipin mo, sasagot mo ba dyan unequal? Sasagot mo ba dyan helpful? Di ba hindi? Na-recruit siya dahil sa paggamit ng computer. Ibig sabihin, magaling siya dun. Skillful. Sir, ano ba yung efficient? Ang efficient, tipid sa oras. Ang efficient, tipid sa gastusin. Ang effective, kahit konti lang yung ginawa niya, effective. Mabisa. Pero ang pinakapasok dito, skillful. Kaya nga siya ni-recruit eh. Kasi siya ay magaling. So, analyze mo lang yung sentence. Nandiyan na yung sagot, kapatid, madalas. Okay? Forward tayo. Subject-verb agreement. Ito ay may mga different steps, pero tuturuan kita. Okay? Tuturo ko sa'yo yung step 1 and 2. Kapatid, tandaan mo, plural, teka lang, subject and verb. Kapag ang subject natin ay, kapatid, take note ha, singular, dapat ang verb mo rin ay singular. Kapag ang subject ay plural, dapat ang verb ay plural. Sir, anong sample? For example, sample natin, singular ng dog, edi dog. Anong plural ng dog? Edi dogs. Di ba? Maraming aso. Ngayon, kapatid, ano ang sample ng singular na verb? Runs. Ano ang sample ng plural na verb? Run. Ano napansin mo? Simple lang. Dito, pag singular, walang S. Dito, pag singular, may S. Dito, pag plural, may S. Dito, pag plural, wala. Take note, baliktad po dapat ang subject at verb mo. Kapag po singular, yung subject, no S. Yung verb mo, with S. Kapag plural, yung subject mo, with S. Kapag plural, no S. Please take note of that. Now, sa sentence na ito, ang we, kapatid, pauunahan na kita, we, ibig sabihin yan, kami,
Plural yun. So ano dapat ang verb mo? Tama ba ang no? We know them since yesterday. Maaring tama ito, pero tignan pa natin. Tignan pa natin. Step 2 ng subject-verb agreement. Technique ni Sir PT. Identify the tense. Meron bang indicator yung sentence? Kung ito'y nangyari sa nakaraan, ngayon, o bukas. Para malaman mo kung future yan, madali lang eh. May will or shall. May will or shall ba dyan? Wala. Ngayon, para malaman mo kung yan ay kasalukuyan, either walang will or shall or walang past tense. So tignan natin, may past tense ba? May indicator. Kapatid, meron. We know them since yesterday. Kahapon pala nangyari. Eh di ibig sabihin, kilala nyo na sila kahapon pa. We knew them. Kilala mo na sila kahapon pa, kapatid. So the best answer is no. Dapat knew. Kasi po, may past tense na naganap. Since yesterday, kilala na namin sila kahapon pa. Yun po ang tama. Again, subject-verb agreement. Step 1, identify ang subject. Singular ang subject, singular ang verb, plural ang subject, plural ang verb. Step 2, identify the tense. Forward tayo. Dito tayo sa math. Madali lang ang math ng exam. Madaling madali. Kapatid, pakisolve. Madali lang to, pamigay. Pamigay. Dali. Ano ang tamang pattern? Kung makikita mong mabuti, 7, 8, 9, puta, tumatalon lang pala. 10, 11, 12. Most likely, ang pattern na ito ay 10. Ito naman ay 13. Diba? Madali lang to? So, analyze carefully. Kailangan mo lang ng mapagmatsyag na mata. Minsan kasi ang pattern ay alternating, minsan ang pattern naman ay magkasunod, and so on. At in this question, alternating lang sila. Forward tayo. Sa tanong na to, hindi sila alternating. Tignan mo mabuti ang tanong. Merong pattern na nagaganap dito. Dali. Ano ang tamang sagot? In 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Simple lang ang pattern dito, kapatid. Tignan mo to Nag-times 3. 8 times 3 is 24. Tapos ang nangyari dito, nag-divide 2. Tapos ito, nag-times 3 ulit. Tapos nag-divide 2 ulit. And then, nag-times 3. So most probably, ang susunod na pattern is divide 2, which is 27. Ngayon kapatid, kung medyo hindi ka magaling sa math, may tinuturo akong technique. Ano po yun? I-minus mo sila sa isa't isa. Kapag nakita mo na sobrang laki ng difference o talon ng number, most probably nag-multiply yan o nag-divide. In this case, 16. Tapos naging 12, naging 24, naging 18, naging 20, ang difference ito is 36. Kapag ganyan na naglalaro yung difference ng number, i-analyze mo mabuti. Hindi ito subtraction, hindi ito addition. Most likely, ang ginamit, multiplication. Kasi walang matinong pattern May malaki, may maliit. Ang gawin mo, i-divide mo. Nakuha mo 3. I-divide mo, nakuha mo 2. Divide mo, nakuha mo 3. Divide mo, nakuha mo 2. Divide mo, nakuha mo 3. Tangina, lumabas yung pattern, no? Diba? So may mga technique yan, kapatid. Tuturo ko sa inyo sa 1. Now, sagot. Alphanumerical sequencing, may letters na. Bibigyan kita ng kodigo na magagamit mo sa araw ng NAPOLCOM exam. Kapag nakuha mo yung answer sheet mo at test booklet, huwag mo susulatan ng answer sheet Sa test booklet sa likod, lagyan mo ng ganito. Lagyan mo ng ganyan Yan ang kodigo na madadala mo sa araw ng exam.
Kapatid, laking tulong yan. Bakit? Isipin mo, instead na kumanta ka ng ABC pabalik, kumanta ka ng ABC paabante, meron ka ng indicator. For example, letter P, P, P. O, constant na yon. Huwag mo nang baguhin. P. Yung Q, constant din. Di nagbabago. Pero yung R, S, T, napansin mo, isang letter ang talon. E paano yung ibang pattern? Nag-A, nag-C, nag-E, nag-G, nag-I. Dito, mas madali mo ma-analyze ang pattern kapag naka-visual. Ang ginagawa ng iba sa inyo, kaya bumagsak na ka ng exam, alam mo ginagawa? A, B, C, D, E, F, G, putang ina, di ko na alam. Huwag kang kumanta ng ABC sa exam, kapatid. Huwag kang kumanta ng ABC. Gawin mo to, isulat mo sa likod ng test booklet mo. Okay? So, anong sagot dito? RST, nakita mo yung sunod na pattern? U. O yung number, nagbabawas ng isa. 5, 4, 3, 2. Basic, di ba? Forward tayo. Now, yung kotse, bumibiyahe. Ang bilis niya ay 55 kilometers per hour. At yung biyahe ay 6 na oras. Now, kung ito daw ay bumiyahe sa bilis na 50 kilometers per hour, take note ha, 55 kilometers per hour kanina, ngayon, 50 na lang. Ibig sabihin, bumagal. Bumagal ang biyahe. Now, ang tanong, gaano mas matagal ang biyahe kung bumagal siya? Now, kunin mo muna, ano ba ang formula, kapatid, ng time? Ang formula ng time sa ganitong problem is what? Distance over speed. Ang given sa atin ngayon is speed. Ayan o. Hinahanap niya dito yung time gaano daw mas katagal. So ilagay mo yung speed. Ngayon hindi mo alam yung distance. Para makuha yung distance, kunin mo dito provide siya doon sa una. Nandoon siya, mayroong secret. So ano bang formula ng distance? Ang formula ng distance ay speed times time. Okay? So 55 times 6. Now, 6 times 5 is 30. 6 times 5 is 300. So, ang isasagot mo dyan is 330 kilometers. Okay? 330 kilometers. Now, alam mo na yung distance. So, gamitin mo na dito. So, 330. Divide mo na ng 50. Ilang oras yung biyahe niya ngayon? 6.6 hours. Ilang oras yung biyahe niya nung mabilis siya? Nung mabilis siya, ang biyahe niya, 6 hours lang. Nung bumagal siya, 6.6. So, i-minus mo. 6.6 minus 6. 6.6 minus 6. Ilang oras na nadagdag sa biyahe niya? 0.6. Wala namang 0.6 sa choices. Paano yan, sir? Wala namang 0.6 sa choices ko Simple lang, kapatid. I-convert mo sa minutes. Kasi naka-decimal pa yan. Sir, paano ikaw i-convert sa minutes yan? Simple lang din. Ilang oras meron sa isang minuto? 60. So, 0.6 times 60. Mag-multiply mo yung 60 times 0.6, makukuha mo 36 minutes. So, ang sagot dito, kapatid, is 36. Okay? So, sana nakasunod ka. Forward tayo. Logical reasoning. Kapatid, ito po ang pinakamadaling part ng exam. At lagi kong sinasabi, hanggat maaari, ito ang unahin nyo. Wala kang kailangan kabisaduhin, wala kang sakit sa ulo. Anong gagawin ko? Pakita ko sa inyo mga sample na tanong. Kapatid, sample na tanong, logical reasoning. Kailangan mong sagutan yung mga abstract pattern. Dito, kapatid, literal na kailangan mo lang mag-analyze. Pakitaan kita. Yung picture 1, nakita mo yung bilog, tinuhog. Yung picture 2, nakita mo yung mga bilog, pumasok, pero nakatuhog. Okay. Picture 3, square na siya, pero yung mga bilog, tinuhog. Ngayon, nakita mo yung 4. Puta, parang may kakaiba. Ba't hindi tinuhog to? Tapos, dumingin ka sa number 5. Yung bilog, tinuhog. So, alam mo na ngayon kung alin ang maling pattern. Yung hindi marunong tumuhog. Okay?
So, ganyan po ang lalabas sa exam. Nag-expect ka 15 items na abstract. 15 items na ganito ang lalabas. Forward. O, ito pa. May lalabas din pong ganito. Kapatid, dito kailangan medyo magaling ka ng kaunti sa math. Kailangan mo mag-analyze. Bakit? Kung titignan mo, itong 39/52, pag sinimplify mo into fraction, that would be 3/4. Itong 30/40, syempre, cancel mo na lang yan, 3/4. At itong 27/36, pag sinimplify mo again, 3/4. Now, kapatid, meron ka ng pattern. Ano ang pattern mo? Lahat sila 3/4. So, kailangan mong piliin yung number na bubuo sa pattern. Dapat 3/4 din to. Ano yung tamang sagot? 18 ba? 16, 20? The answer is, kapatid, syempre, i-divide mo yung 24 sa 4. Makukuha mo dyan 6. O, multiply mo sa 3, ano makukuha mo dyan? 18. So, the answer is 18 para mag 3/4. Ayun yung 3, oh. Diba? Forward tayo. Now, lumabas po ito sa Napolcom exam. Again, 10 items naman to, kapatid. 10 items, kailangan mong i-analyze ang chronological na paglabas nila. Ito madali lang. Ano bang nauna? Adult ba? Hindi. Nauna, kapatid. Alin? Fetus. Nung naging fetus, nilabas, naging bebe. Yung bebe, lumaki, naging alin? Bebe, naging child. Yung child, lumaki, naging alin? Youth. At yung youth, lumaki, naging adult. So, pattern, follow mo lang yung pattern chronologically or yung binigay doon sa choices. Maraming lumabas na ganitong tanong sa exam 10. Meron doon ingestion, digestion at iba pa. Meron din doon gold, platinum, silver. Madali lang din yun, kapatid. So, analyze the questions carefully. Now, last question. Kapatid, analyze ko para sa'yo. Ang city nasa loob ng probinsya. Sa Pilipinas, meron kang barangay. Sa taas ng barangay, may city or municipality. Sa taas ng city municipality, may province. At sa taas ng province, may region. Kapatid, hindi mo pwedeng isagot na village kasi maliit yan. Barangay, maliit yan. Continent, sobrang laki naman yan. Regional, mali. So ano ang tama? Nasa taas ng region. Ang nasa taas ng region is country. Nasa taas ng country, continent. So ano ang nasa loob ng province? Di si city. Ano ang nasa loob ng region, ng country? Di si region. Parang sa mga ganitong tanong, bibigyan kita ng tip. Ano yung tip na yan? Analyze mong mabuti kung ano yung relasyon nitong dalawa. Madaming nalilito rito. I-analyze mo ng mabuti. At para ma-analyze yan, kailangan mo mag-practice. At mga kapatid, naway marami kang natutunan for this last free review. Yun ang techniques na binigay ko sa iyo ay sana magamit mo. If you want more at gusto mong sumama sa amin, meron ka na lang almost 6 days para mag-aral. Maniwala ka sa akin, kaya kitang gawing top notcher sa loob ng 6 na araw. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Sana'y marami kayong natutunan ngayong hapon na ito. Ako nga pala ang inyong Sir PT, always reminding you, kapatid, do the hard work, and especially if you don't feel like it. Kapatid, sumama ka na sa review. Siguraduhin na natin o pagpasa mo. Huwag mo nang sayangin yung oras. Huwag mo nang sayangin yung panahon. Marami sa inyo ilang beses na nag-take or first timer. Isipin mong babayad ka uli sa Napolcom, mamamasahe ka and so on. Gawin na nating first and last mo to kung sakaling first timer ka. At kung ikaw ay retaker, gawin na nating huling take mo to, kapatid. See you sa review. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon. Naway marami kayong natutunan. Mag-ingat kayong lahat. Love you, mga kapatid. Goodbye.